Charang, ito yung nabutas nating card, residence card, yung nagpapatunay na legal tayo nagtatrabaho, tumitira sa bansang Hapon. Ang tagal natin sa Japan, dumating ako as tourist ng 2010, May. Tapos, nagustuhan ako ng isang employer, kailangan ko mag-exit. Eksakto meron pa akong visang natitira sa Thailand. So, pwede ako mag-stay doon ng 1 month. Tapos, doon ako pinadala ng mga papers ng magiging future boss ko or magiging future employer ko. So, dumating ako sa Thailand ng August, September. Nakakita pa ako ng trabaho habang nandun. Pagtuturo din. Nabigyan ako ng visa na makapagtrabaho muli sa Japan ng December 25, 2011. Paskong Pasko, muli tayo nakabalik sa Japan at nabigyan na nga tayo ng working visa. Nagtrabaho tayo doon mula January 2011 hanggang umuwi tayo last year na 2022. Ang haba din, no? Ba't ko ba sinuli ito? Ba't ko sinuli ang visa ko? Nagsisisi pa ako? Ano ang buhay ko sa Japan nung naroroon pa ako? Okay, magkakakalas. Kwentuhan tayo. Nakita ko. Nakita ko dun sa taas. So, isasama na natin siya dun sa kahon na pinaglagyan ko ng aking anime collection para kung aalis na tayo dito, ay hindi natin ito makalimutan. Ganda, no? Ayun. So, nakita na naman natin ang mga bagay-bagay na nagpapalaala ng Japan. Hindi ko pa totally namimiss ang Japan, pero alam mo yun, gusto kong bumalik. Kung hindi man for trabaho, ay yun, maka-tour ulit. Gusto ko ulit makaapak sa Japan. Kung may trabaho, why not? Hindi ko man sinasara yung pintuan, lalo pa ngayon ang hirap ng buhay sa Pilipinas. So minsan naisip ko rin, actually hindi naman pagsisisi eh. Iniisip ko rin na sayang, pero alam mo yun, iba yung panghinayang sa pagsisisi. Tama ba ako? Nanghinayang ako kasi dapat tinapos ko siya hanggang hanggang 2025. Ayan o. 2025. Diba? So, ibig sabihin, kung hindi ako umuwi last year, tuloy pa yung kahit natin doon ngayon. Basically, hindi ko pa talaga miss ang Japan. Ang miss ko yung pagkain, yung sashimi, yung katahimikan, yung kapayapaan, na kahit maglakad ka sa dilim ng eskinita ay parang safer. Safer ang feeling mo kumpara yung nandito ka. Parang walang basta dadamba sa'yo or kukuha ng cellphone mo at itatakbo ito. Parang medyo malayo yun sa katotohanan. Of course, hindi ganun ka-perfect ang Japan. Ang dami hindi lamang nakakaabot siguro yung balita dito, ang dami rin mga krimen, ang dami rin mga pambabastos, ang dami rin mga malalaking nakawan, mga ganon. Kaya nga lamang, bihira. At ang isang krimen sa kanila, or for example, nasaksak ni anak si magulang, or may isang lumusob sa 7-Eleven, tinutukan ng mga at ninakawan, that's already a big issue, that's already a national issue. Kasi nga, bihirang mangyari. Pero sinasabi ko lang is, nangyayari din ang mga ganong bagay sa Japan. Ang hirap ng buhay dito, of course gusto ko. Open na ako. Di para lang naman akong tanga. Kasi only ko yung working visa, tapos gusto ko magkaroon ng working visa. Di ba? So, mukhang hindi magandang pakinggan. Ang gusto ko lamang i-stress, ay pwede ako dito, bakit hindi? Ito yung pinili kong buhay eh. Kaya ko pang mabuhay, lalo pag mag-isa ako. Kaya lang naman medyo lumalaking gastos because malaking pamilya nga kami. Hindi naman pwedeng ang sarap ng kain mo tapos may mapapasa kang na parang kulang. Di siyempre konting ayuda sa isang kapamilya. Dun sa tinitiran ko, parang ganito, okay, so ako nang bahala sa ganito, ako nang bahala sa ganyan. O share tayo sa ganito, or share tayo. Ganun. Pero kung ako lang talaga per se, ay hindi naman siguro because sinigurado ko bago ako umuwi na kumpleto ako. So, isa-isahin natin. Bayad ako sa St. Peter. Ang hihimlayan ko, ready na. Lahat naman tayo mahihimlay at mawawala sa mundo. So, ready na kasama ko ng inay. Ang tatay kasi buto lang. So, pwede ang dalawa doon. Kaya kung kasama mo ng tatay, okay lang. Yun ang usapan. Meron akong SSS. Meron akong pag-ibig. Meron akong PhilHealth. Siguro kailangan laman natin dagdagan yung para sa medical. So, medical insurance na meron na tayong malamang nakuhanan in case nagumanda na muli ating kita because meron pa tayong restriction sa YouTube. So, nagagastos natin mga konti natin mga ipon-ipon.
So, kailangan natin maka-rest ba? Kailangan natin kung kinakailangan magsimula muli, why not? Maniwala kayo, di ba natatapos ang earning sa social media? Actually, siguro ngayon pala nag-start. Marami pang pwedeng gawin, marami pang pwedeng tsambahan lang minsan. Saka ko i-explain sa inyo yan. Hindi lamang yung mga big time na 3 million, 4 million views subscribers nagkakaroon pa rin ng mga videos sa 10,000 views lang ang mga video nila. Pero mga 15,000 lang na kung ikukumpara mo sa laki ng kanilang nasasakupan, kailangan na maintain nila yung 100,000 to 200,000 per video. Pero hindi rin. Bumababa rin sila. Ako pa ba? 200,000. So, hindi talaga may iwasan na merong 6,000 lang, meron namang 1 million, merong 50,000, merong 12,000. Ganun pa iba-iba rin lang because iba-ibang sumusuporta sa atin so kanya-kanyang taste, kanya-kanyang gusto. So, patuloy pa rin natin nililinang ang ating pang mga pwedeng gawin, ang ating pang creativity. Dadagdagan natin yan sa ating pang araw-araw na vlog. So, it's reality and creativity put together. Pwede naman yun, di ba? Sa isang araw ko kayo titimbrehan ng mga bagay na nagpalakas sa akin kung bakit nakarating ako dito sa 200,000 subscribers sa YouTube. Samantalang di naman ako bata na, di ba? Alam niyo naman na tayo 35 and above na. So, paano po ako nakapasok? Paano pa ako hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin tayo. And sa banda-banda yan, pag meron tayong bagong phone at meron tayong maliit na kubo, meron tayong mini studio, doon palalawakin pa natin. Meron tayong mala entertainment na kuda, mala reaction videos tungkol sa mga nangyayaring kaganapan ngayon. Diba, meron tayong mga ganon. So, marami pa tayong dapat gawin at marami pa tayong kayang gawin at pwedeng gawin. Huwag mawala ng pag-asa, yung aking numero unong advokasya. Kahit anong edad ka pa, kung kaya pa, meron ka pang may bibigay, may ihahandog sa publiko, carry lang yan. Kaya pa yan. Laban lang. Labarn na labarn pa rin tayo. So, isumatotal natin, hindi pa po tayo dumadating sa punto na nagsisisi akong ba't nakauwi pa ako, bakit tumalit pa ako sa Japan? Finished! Hindi pa. Nandun lang tayo sa punto na parang gusto ko na uling bumalik sa Japan. Baka sakali. Kasi pwede naman akong dito lang Pwede akong mag-apply na mag-tutor, pwede akong mag-tutor. Diba? So, pwede tayong magtinda. Bakit hindi? Yun talaga yung gusto ko. Bata pa ako. Gusto ko ng mantika-mantika mga buwan ng gumamela, mga ganun-ganun. Gusto ko nakikwenta. Gusto ko yung may kausap, mga ganun. Gusto ko talaga may tindang maliit. So, kahit makita niyo ako balang araw na pagkatapos ng robotology, nagtitinda ako ng maruya or kwek-kwek. Bahagi ng buhay yun. Hindi lamang, may mga nakikita tayo nagtitinda ng gano'n, hindi lamang dahil naghihirap na, hindi dahil gusto nila. Nag-e-enjoy sila. Kumikita sila. So, ano pa? Tuloy-tuloy ang social interaction sa mga chismosa. At kung ano-ano pa. Okay, so pag dumating ako sa puntong gano'n, welcome kayo sa tindahan ko. So, kung may open, ganun tayo sa stage na yun. Kung merong open, halimbawa mag-tour, di ba meron na nga tayong tourist visa na 5 taon, pwede tayo magpabalik-balik sa loob ng 5 taon, and who knows, baka may mag-offer ng trabaho na dito. Hanggat maaari lang sana, ayoko na ng teacher. Hindi ko alam, pero parang, di man ako sananawa na kundi parang, gusto ko naman subukan ng iba kahit nagtitinda, pwede. Kung may tatanggap lang sa akin sa factory, so yun, so kahit anong trabaho, pwede ako. Kung talagang wala, di pagtuturo ulit, kasi ayoko na ng mga lesson planning and everything. Gusto ko yung turo lang talaga. Kaya na ginagawa ko last time. Na turo lang talaga. And then magbibigay ka lang ng mga sasabit mo lang yung mga pag-time mo. Yung mga kaunting sulat ng yung ginawa sa araw na ito. Mga ganun lang. So, madali. May isang gustong tumulong sa akin na sabi niya, ba't ka magturo dito? Sige, ganito gawin mo. Kumuha ka ulit ng TESOL at mga ganun-ganun. Parang ayoko na. Parang ma-shonders na ako para doon. Parang bago ko matapos yun, baka lalo ng paedad na ng paedad. Parang ganun. Siguro ganun talagang feeling na lumalampasan ng 35. yung parang you are catching time na parang sikip na yung schedule ng iyong buhay. Parang ginawa ko pa ito, sayang naman, marami pa akong gagawin. Parang ganun. Minsan nagagawin, hindi ko lang kung dumarating din sa iba yun. Sa akin naman, hindi araw-araw. Minsan lang naisip ko yun na parang pag ginawa ko baka maubos yung 2-3 taon, tapos paano to? Ang dami kong pwedeng gawin na pwede naman kumita ang ganun. Alam niyo yun? Ay, nako. Ang daming isipin. Alam mo, nakakapagpaluwag lang ng puso ko at ng damdamin ko. Nakakapagpahinga sa akin. Nakakapagpahinga. Ay, yung nagbibigay ng hinga. Alam niyo yan? Ay, yung katotohanan, ang daming salat sa buhay. Ang daming
Sa isang araw, walang pera talaga sa bulsa. Inabot ng 1 week, walang pera sa bulsa. Patingin-tingin lang sa mga nadaan, nag-uubos ang oras, uuwi sa bahay. Walang pagkain, maghahati-hati pa kayo, may mga anak. Masama ito, nakikitira ka, mga ganun-ganun. Diyos ko, ang hirap ng buhay ng ilan. Impyerno sa umaga hanggang gabi. Tayo naman malaya, bossy-bossy pa nga ako sa amin, kasi nire-respeto ko at minamahal ako sa aking buong pamilya. May mga nagsasabi, nire-respeto ka lang kasi may pera ka pa. Pag wala na, wala na. Naniniwala ko kailangan ng pera para masulido. Pero feel ko naman, kung mabuti ka naman sa kanila, hindi naman siguro lahat ng tao ay aalagaan ka rin dahil lang sa pera o dahil may bibigay ka. Siguro may pailan-ilan pa rin at umaasa ako, tumihiling o nag-hope. Yun naman, umaasa. Na sana naman ay kasama sila roon sa mga sinasabi kong ilan na aalagaan ka o sasamahan ka ng walang hinihintay na, alam mo na pamana. Yun. Okay, so punta na tayo ngayon sa pinaka-highlight talaga ng ating usapin. Yung ano ba talaga yung buhay ka sa Japan? Totoo ba yung sinasabi nila na general lang tayo sa natin bibigay yung details. So mag-generalize lang muna tayo. Ano ba yung buhay ko doon? Boring nga bang mamuhay sa Japan? Wala nga bang kwenta-kwenta? Lahat nga ba nadidepress because wala mga yan, wala rin kwenta ang kita or something. Ganito po yan. I enjoyed my life in Japan. Ang pagkita ng 100,000, kahit talagang malaki ng gasto sa Japan, ay iba pa rin. So, pwede ka pa rin magpadala doon ng 10 hanggang 30 sa inyong pamilya. Number 2, mag-isa lang ako doon at sabi ko nga sa inyo, masaya akong mag-isa. So, mas tuliro ako kapag may kasama kasi may intindihin ka, may responsibilidad ka, may pakakainin ka, may aalokin ka, may pakikisamahan ka, merong gusto mong maglaba, hindi mo magawa kasi may siya, or gusto mong magluto nito pero ayaw niya mga ganun. Ayaw ko nung ngayon. Pwede ako ba't hindi? Pwede akong may kasama. Kayang-kayang akong mag-adjust. Pero hanggat maaari, hanggat kaya pa, mas gusto kong mag-isa. Or kaya kong mag-isa. Ganun. That's why, huwag kayong magtataka na, ay naku, hindi ako naniniwala na kayo mga nakaya niyo mabuhay na mag-isa lang. Pwede. Or, hindi pala, na magiging masaya kayo magmabuhay na mag-isa lang. Pwede at pwedeng-pwede. Kasi nga may mga taong kagaya ko na, ang sarap, yung masayang nagsasarili. As pampaking na sa sarili. Tawag dito, yung masayang yung solo lang sa pamumuhay. So yun, dito tayo. Dito tayo sa kabilang pwesto. Kikising ako ng alas 6 or 6:30 kasi walking distance yung aking trabaho. Ang simula ay alas 8, so pwede pa nga akong gumising ng 7 o'clock shower lang, and then inom ng gamot kasi may gamot ako iniinom na kailangan empty yung stomach. May bako na akong konting tinapay, para pag tea time ng mga bata, nakakasubo ako ng konti. Ayun. And then uwi ng tanghali, edit, para meron akong pang-upload sa gabi pag uwi ko ng alas 6 or alas 7. Yun, then may dala akong pagkain pa uwi. Bihira ako magluto, pero nagluluto ako doon. Tapos yung mga naiinip ka sa akin kung bakit kaya ako ng kain, hindi ako nagluluto, abangan yung aking cooking skills. Prito-prito lang tayo muna ulit. Ano pa ba? Yun, and then weekend, lumalabas akong mag-isa. Yun pang isang nagpapasarap ng pagiging mag-isa. Walang nakasunod sa akin na namimili ako, lalo pa kung t-shirt at sapatos. Kasi aabutin talaga ako ng oras. Kasi aabutin talaga ako ng mahabang oras. Kawawa ka lang. So, wag mo akong sasamahan pa nag-shopping ako. So, sa ganun pang buhay, na trabaho, labas, pag weekend, mag-isa, then tulog, kain, trabaho, labas, minsan mag-isa, ng weekend, boring ba talaga? Hindi, kasi nga love ko yung being alone. Sa pangkalahatan ba? Kasi lagi din natin naririnig, boring ang buhay sa Japan. So, huwag ka na lang pumunta ng Japan. Huwag ka na lang magtrabaho dito. Ganun. Ang boredom po ay nakadepende sa iyong lifestyle o sa iyong buhay. Kung pamilyado ka doon, 3 chikiting mo, maayos ang samahan ninyo, bakit ka mabuboring? Kung Biyernes ang gabi pa lang hanggang Linggo ng gabi, meron ka ng mga kaututang dila, mga kasayawan, mga lakad-lakad kasama ang tropa, ba't ka mabuboring? Kung marami kang pera at dalawa lang kayo magkaibigan, labas-labas wag minsan, o kahit nga mag-isa ka lang, at kaya mong bilhin ang gusto mong bilhin, kaya mong pumunta kahit saan, may mga nakikilala ka along the way, gusto ka magpumunta, ba't ka mabuboring?
Kung ang hiling mo talaga ay magsulsi lang, cooking, tapos TikTok, ba't ka mabuboring? Mabuboring ka lang siguro kung ang lungkot ng buhay mo. At ang dami pang malulungkot ang buhay sa Japan. Marami ako mga kakilalang umiiyak sa akin, inaway ng asawa, may humihiram sa akin, naubusan ng pera, may magsasabi sa akin na wala ng kuryente, ibabalik din naman sa isang araw, may nagsasabi sa akin, pinagkakaisa ng ilang mga kasama sa trabaho, ang daming ganoon. Ang daming malulungkot ang buhay doon. So sila siguro nakakaramdam talaga ng boredom, yung kagustuhan ng umalis. And nagkakaroon ng tension, nagkakaroon ng stress. So yun, nagiging malungkot ang buhay sa kanila. So depende sa sitwasyon mo. Ayun, okay po. So, hindi talaga boring ang mabuhay sa Japan. Depende yan sa atin. So, yan po ang simpleng kwento ng aking buhay. Ano yung mga balak kong gawin pag nag-tour na tayo sa Japan? I'm planning to go there ng Disyembre or early 2024. Because ang gusto ko talaga, mga kaibigan, ay yun ang isang bagay na namimiss ko. Hindi talaga Japan in general, pero may mga ilang details ako namimiss, kagaya ng snow. So gusto ko rin magpadaos-os at magpagulong-gulong sa snow. Siyempre, kasama kayo. And namimiss ko yung mga doon, mga ukayan. Ang dami natin mabibili, kagaya na pinakita ko. Ito mga ganito. Siyempre, mahal na to dito, nasa Pilipinas, nadala ko na, Tapos hawak-hawak ko pa. Alam niyo ba to? Ayan 450 pesos lang ang bili natin. Ayan Diba? So, lumipas ang 2 taon, ibebenta ko na to ng 3,000. Hindi, yun lang sa iniisip natin, magbabuy install tayo. Bibili tayo doon ang kailangan na alam ko mabibenta dito, tapos mabibenta natin, syempre mayroong dagdag. Ayan, hindi naman sobrang malalaki. Okay, nakahanda pa kayong bumili. And sa isang araw, hindi na kasyang ating lahat ng mga damit, ay igagarage sale po natin mga damit. Para sa kalaman ng lahat, ang kayamanan ko lamang ay mga damit. Ang dami kong damit. Ang dami pa akong naipamigay. So, kailangan ma-dispose ko sila. Kailangan kalimutan. Ako kasi masyado akong sentimental. Masyado akong emotional. Actually, nung una-una, kahit balat ng candy, ayokong itapon. Because iniisip ko, akin ka na. Napapunta ka sa akin, may dahilan. Bakit ito natapon? That's why, naging obsessive kung nagkaroon ko ng hoarding. Siguro nakapekto sa aking hoarding peg na hindi ako nagtatatapon ng mga basura-basura. Merong ilang years na nakatago pa, wala namang kakwenta-kwenta. Ayun. So, once again, meron tayong garage sale ng ating lahat ng mga damit at ng ilang pa mga gamit. Pero, basically, gusto ko damit lang muna kasi kailangan ko na talagang palitan. Ito na lang yata yung pinakaluwag at saka ilang mga black. So, ang dami nating long sleeves. Ang dami ko pa mga nabili galing Japan na hindi ko pa rin masuot-suot ngayon because lumaki talaga tayo. Nung nasa Japan ako, 74 kilos. Na bumaba pa ng 69. Ngayon, ang huli ko, nung nasa Okada ako, ay 78. So, siguro 80 na tayo ngayon or what. Pero, you know what, feeling sexy pa rin tayo. Ganun talaga dapat. Kahit maraming problema, feel good. Kahit medyo mabigat, feel sexy. So maraming salamat. I hope nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan at marami pa tayong magkikwentuhan. Muli nating pagaganahin ang ating sit-down vlogs pa more para po sa inyong lahat. This is your friend Robato sa inyo. Gusto ko sa inyo. Sa tabuhay natin Pinoy sa masulog ng world. Robatology pa more and more and more. Thank you.